Pinuntutan ng Chinese Coast Guard ang barko ng Atin Ito Coalition sa West Philippine Sea. Naglayag doon ang grupo para ipagdiwang ang araw ng paggawa. At live mula sa West Philippine Sea, may Express report si Mobile Journal Arles de los Santos. Arles, saang bahagi na ba kayo ngayon ng West Philippine Sea at kamusta ang inyong paglalayag? Ruth, as of 2:17 p.m. ay nasa 127 nautical miles na tayo sa kanlurang bahagi ng Mindoro sa ating paglalayag patungo sa Pag-asa Island sa West Philippine Sea. Pero hanggang ngayon ay patuloy nga tayong binubuntutan ng Chinese vessel dito nga sa hindi kalayuan. Sa paglalayag patungo sa West Philippine Sea, ipinagdiwang ang araw ng paggawa o Labor Day sa pagpapatuloy ng ika-4 na Atin Ito Civilian Mission ngayong Biyernes. Binigyang pugay ang mga mangingisda ng West Philippine Sea, frontline workers at mga tripulante ng MV Kapitan Felix Oca na barkong sinasakyan patungo sa Pag-asa Island. Pero kasabay ng selebrasyon ay ang pagbuntot ng isang Chinese Coast Guard vessel na may bow number 3103. Eksaktong alas 7:20 ng umaga kanina nang mamataan ang Chinese vessel na may layo lamang na 3.2 nautical miles mula sa MV Kapitan Felix Oca na nagsilbing barko para sa ika-4 na Atin Ito Coalition Civilian Mission na maglalayag sa West Philippine Sea. 11 oras pa lamang yan mula nang maglayag mula sa South Harbor sa Maynila. Natagpuan ito 90 nautical miles mula sa Maynila at 60 nautical miles mula sa West Mindoro. Sa ating pananaliksik, Ruth, ay may history ang CCG Vessel 3103 ng agresyon gaya ng paggamit ng long-range acoustic device o sonic blaster, isang high-decibel device na posibleng magdulot ng pinsala sa pagdinig na ginamit nga nito sa ating Philippine Coast Guard noong Enero 2025. Hindi pa naman ito umano delikado ang pagbuntot pero wala pa tayong natatanggap, Ruth, na radio challenge mula sa nasabing vessel. Narito ang pahayag ni Atin Ito Coalition Co-Convener Rafaela David. Talagang malapit at ang medyo nakakabahala, 60 nautical miles away pa lang po tayo west of Mindoro. So ibig sabihin well within our exclusive economic zone ay ini-escort na tayo ng Chinese Coast Guard. Sila pa talaga yung nag-i-escort sa atin. Kaya nakakabahala kasi definitely nasa loob pa po ito ng West Philippine Sea pero umaastang ayan na naman siga ang China. Ruth, inaasahan na baka mas dumami pa nga ang Chinese vessels na ating makakasalubok habang tayo ay papalipit sa Pag-asa Island. Pero ayon sa ating Ito Coalition, iiwas na lamang ang ating barko kung mapalapit nga sa mga ito. Pero isa, Ruth, sa mga balita na kapapasok pa lamang bago tayo umere ay meron ngang issue sa pagpapalipad ng drone sa isa sa mga drone operators dito sa atin Ito Coalition dahil kailangan daw i-register itong drone na ito sa Civil Aviation Administration ng China, gayong nasa loob pa tayo ng teritoryo ng ating exclusive economic zone. Arles, linawin ko lang yung sinasabi mo. So, ibig sabihin hanggang ngayon, nakabuntot pa sa inyo, kasabay nyo pa yan. Tapos, sino naman ang escort ninyo sa panig naman ng Coast Guard ba natin? Ang kasabay nyo? Ruth, sa ngayon ay wala tayong escort mula sa Philippine Coast Guard o Philippine Navy pero ayon sa Atin Ito Coalition ay tuloy-tuloy naman yung koordinasyon at pag-monitor ng mga ito sa ating paglalayag patungo sa Pag-asa Island. At Ruth, patungkol naman doon sa yung presensya ng Chinese vessel, hindi kalayuan mula rito sa ating barko ay matatanaw pa rin natin itong Chinese vessel 3103 na mula alas 7 ng umaga ay hindi na nga nawala sa ating paningin. Yan po ang Express Report ni Mobile Journal Arles de los Santos live mula sa West Philippine Sea. Mga kapatid, Ruth Cabalco, para sa mabilis na pasada ng mga balitang dapat niyong malaman, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.